Good morning. Thank you for your time, and I always like lagi kong binibigyan ng diin at pasasalamat ang ating mga friends in the media helping us informing the general public, the people of Manila, on the effort, continuous effort to keep the peace and order situation in the city. Kahit bagyo, kahit gabi, kahit araw, through the leadership of General Torre, the Chief PFP, and the leadership of our District Director, General Army Abad, and the men and women uniformed personnel of the City of Manila, the headquarters, SMART, and the respective station commanders. Today is a new day again for the Vice Mayor Chi Atienza and Colonel Destura, Chief of Staff of General Abad, and welcome to our regular meeting of our own little way, our own little effort to really put things in right order or perspective with regard to unnecessary or what we call criminal activities in the city of Manila. Today we're presenting you the following suspects under warrant, and the most famous, the group doing things or committed crimes against property in the city. Sikat na sikat to. Layo kayo ng konti, baka maduraan kayo. Ayan. Here, Kurt Russell Del Rosario, alias Russell, top 4, district level, statutory rape, Pandakan Police Station number 10. Si Russell. Ayan. Si Russell ay may arrest warrant with criminal case number R-MNL-25-04220-22-CR issued by Honorable P. Maria Barrias, H. Presiding Judge, Family Court, Branch 6, Manila, dated June 25. Number 2, Nino Cortez E. Branzuela, alias Kuya No, o alias Nino, top 7 Regional Left Rape, District Police Intelligence Operation Unit, DPIOU, under the, again, supervision of General Abad. Warrant of arrest with criminal case number R-MNL-18-1042-85-CR issued by Honorable Marister B. Vedana, Presiding Judge, Regional Trial Court, Branch 48, Manila. No bail recommended. Another arrest, Jaco de la Cruz, San Basilio. Okay. District level, murder,
by Barbosa Police Station, Precinct 14. Warrant of arrest issued by Honorable Barry Boy Ariola Salvador, Presiding Judge, Regional Trial Court, Branch 185. Under criminal case number R-RMNL-25-05-268-CR. No bail recommended. Jacob. Gabu. Okay. Number 4, Juan Ian Valdemar E. Labadero. Top 1. Station level. Kidnapping. Dayan Santa Cruz Police Station, Precinct number 3. Arrest warrant issued by Honorable Isagani Gomez Calderon, Presiding Judge of Regional Trial Court, 1st Judicial Region, Branch 8, La Trinidad, Benguet. Dalit-salita po ito'y nagtago sa Maynila. Dito po namakay. No bail recommended. Baniya. E. Artajo. Top 2. Station level. Violation of Section 5 and 11, Article 2, RA 9165. Sabihin, nagtotrompeta po ito. Presinto 13. Kaya pala parang game lagyan mo kayo. Warrant of arrest issued by Honorable Grace P. Chavez D. Presiding Judge, Regional Trial Court, Branch 177, Manila. No bail recommended. Ito na po yung panglima, or what you call the Dura-Dura Group. Kung maalala nyo yung mga nagpa-viral, nabibidyohan, nung araw, salisi lang. Ito, may style na. Sabi, may dura ka, kasi piti ka, tapos sasalisi ako. Ito yung grupo, hindi lang po isa. Ayos pong grupo ito. Arrested. Rapi Boy de Dios Sierra. Randolph Dato E. Pareño. Kyle Robbie Cachiler Maduli. Jomar Carnate E. Tanyahura. Danilo Rosales E. Mojica. Maria Cristina Luceño E. Bruno. Ayun yung complainant. Yes, sorry. Saan yung complainant? Diyan. Ako maduduraan yung webbox. Ito, may complainant sa baso nangyari. Plus the fact na nagkakaroon ngayon ng maraming insidente sa Maynila. Snatching, yan, sa Lisi. Nung araw, tawag lang namin dyan sa Lisi. O kaya budol, mga mambubudol. But at least, I am happy to report to you sa ating mga kababayan sa Luzon na itong mga kriminal, magtago man sa Maynila o tumakbo man, ginawa nila yung krimen sa Maynila, no? Ahabulin natin sila. At yung mga
crimes against property, katulad nung halimbawa, may isang lumapit dito nung isang araw nahanap na yun. Nagbakasyon lang yung pamilya. Pagbalik nila, ubus na yung bahay nila. So, rest assured to our people in the city of Manila, in our own little way, through the leadership of General Abad and the men and women uniformed personnel of the city police or Manila Police District or Philippine National Police, we'll do our best. If we can prevent them, I think, pang gold medal. But if we cannot prevent them, we assure you, mamamatay sila ng puyat or walang tulog. Yun ay kamamatay nila. Dahil hindi po kami titigil hanggat hindi sila napasa sa ilalim o napapapanagot sa mata ng batas. At ibibigay namin sa husgado yung para masabi kung sila may kasalanan o wala. Nag-uusap na kami ni General Abad kahapon. Sabi ko, pare, ito sa lakas ng ulan na ito, maraming saradong negosyo. Alam mo yung mga Colombians, mananamantala yan. Style yan eh. Naintindihan niya dahil si General Abad, taga Maynila rin po. Basang-basa niya rin naman. So, in our own little way, natrabahuin natin. Panagutin natin sila. Yan po yung dura-duragan. Kahit ano pang pangalan ninyo sa mga grupo ninyo, sa mga sarili ninyo, you are not welcome in the city of Manila. Our people deserves better things. Our people deserves to have a peaceful community. Panatag na pamumuno as we committed to our people. At hindi kami mangingimik nang iparada kayo ng iparada rito. At the very least, to inform the public that things are being acted upon. At kami naman magsisikap lagi. Tutulong-tulong ang inyong PNP at ang pamalang lungsod ng Maynila. So, ladies and gentlemen, thank you for your time. You may now ask questions to particular officers or maybe in my own little way, kung meron katanungan sa amin ng Vice Mayor. Yung mga biktima sa sasabayan nila pag-akyat, ipitin nila. Ang isa, ma-divert nila yung attention at kunin nila yung gamit o yung cellphone ng mga biktima. Base po sa information report namin, sa mga nag-gather namin information, sila po base po sa mga nag-gather namin information, sila po yung mga nakukuha nila halos mga 4 hanggang 5 cellphone kada araw na gumaganap sila ng paglakad ng pagnakaw po. Kaya ingat kayo sa pagpili ng cellphone. GSM yan. Galing sa pagnanakaw. Hindi ka taga Maynila. Okay. Iyon ang Pat. Kasi, di panahon na estudyante rin ako eh. Tama. Biktima ako eh. Pareho ito ng modus ng yung naglagbariya. Hahawakan yung binti mo. Masaya ka na pa, hindi pa yata ako pinapanganak ng mga panahon. Pero naglag ba rin? Hindi, ma-distract yung attention mo. That's exactly. Hawakan yung binti mo, dalawa may hawak. Tapos may nagdudukot na sa'yo, hanggang biglang, hindi isa eh. Pinakamababa yata 4 o 5. Una, dudungguling ka, mapapalingong ka. Pareho ba yun? Pareho halos. Dudura ka. Minsan naman may sabi durata rito, makuha atensyon mo, sabay tunggol sa'yo. Pero iniipit ka na. Puro salit, madalit salita, ang totality nito. Salisihan, sasalisihan ka. Nag-iiba lang ng branding. Hindi. Dati, salisi, o yung laglag bariya, o
O yung biglang sabihin, oy, pasag yung ilaw mo sa Kotse. kotse, sa likod. Overheat. Pero lahat yan, ang general principle niya sa lisit, talagang gusto ka tukutan, magawa. Iba kasi ang snatching. Snatching talagang tinatakma ka for no reason. So ito, ang common sa kanila, lituin ka. Whether you're in the bus, whether you're in the roads, sa jeep, lalo na, sa jeep, lilituin ka. Boss, sa basa ko na dali. Sa bus ka nila. Tatanga-tanga ako nun. Kasi sir, ito na. Balikan natin yung yung kwento. Okay. Nakuha na yung cellphone. Nagbebenta ba sa Manila? Inaalaw ba ba yung gano'n? Buy and cellphone, no? Tandaan ninyo, merong Pinasarado mo anti-fencing. yung isitan, di ba? Dahil yan. Basta may anti-fencing law. Yun. I'm telling those individuals, or I don't know, kung may nagtitinda pang mga cellphone na GSM, maaring tinatawag-tawanan nila ang pamahalaan. Pero hindi araw-araw Pasko. May Pasko rin sa pulis. Checkpoint. At saka mabigat yan, ha? Mabigat na offense yan, anti-offense. Lalo na pagka may kumpirmadong complainant, we will pursue. Last na ako, Mayor. Yes. May pangako ko sa MPD na ibabalik mo yung allowance. Oo nga, 26 Pagkano sa kanila. 26 milyones ang utang sa kanila ng shooter. Okay. Oh, steady lang sila. Good news. Di kayo mawawalan. May obligasyon din yung dati. In-update ko rin naman. Kaya lang talagang ngayon, laway-laway lang. Inuusog-usog ko muna sila. Wala tayong magagawa. We're really trying to do what we can do. In this case, we have resources. What kind of resources? Human resources, enforcement unit. We're just gonna do regular job or regular operation to keep the peace and order situation. Walang toskasyon. Very minimal. Virtually none. Quiet. Nandito naman kami lahat. So, yun muna ang mga inuuna namin. Pag-abot ng basura, disiplina sa kalsada, o tapos yung peace and order situation. Pagka bumuti-buti na tayo, pag bumuti-buti na tayo, basta lista nyo sa tubig. Luluwag din ang buhay. Ed Reyes po sa People's Ed, Tonight. yeah. Kay General Abad. Good. General, pinaiiral niyo rin ba yung paramihan ng muli sa mga station commanders at iba pang unit ng MPD? Magandang umaga po. General Abad po, ang bagong talagang district director ng Manila Police. Necessary lang naman po na nagpaparamihan. Sadya lang yung best effort na binibigay ng ating kapulisan. Lisunod na rin po sa guidance ng ating GPNP at ng Regional Director at ng ating mahal na mayor na hindi po tumitigil 24/7. 3 shifts po kami. Anytime po kayo tumawag sa 911, darating po. Wala po limit. Wala po sa amin. But it's not about sino marami. Ang goal namin, even sa traffic violation, alam mo goal na namin, sabi ko, dapat less violator. Ibig sabihin, nagtitinuna ang gusto. So kami, whether marami o konti, basta tama yun. Tama yung sinabi ni General Abad. Best effort. Yes, ma'am. Sa police po, tatanong ko lang, tinitikas po paano po nahuli yung mga member ng gang, ilang po yung na-arresto, tsaka kailan po nangyari? Pardon ma'am, pakiulit. Pasensya. Ayun, tatanong ko lang po sir, can you take us po paano po nahuli yung mga suspect ng gang, and then ilan po silang na-arresto? Ito pong ngayon, itong Turaturaga ay 5 po lahat yung nahuli. Bali, yung aking pong complainant ay nagreklamo and then pinalo ako ng pulisan.
kaya nga po natin. Sir, saan po nangyari yung incident dun sa Complina? And when po? Pasig. Ano po ito? Along Top Avenue, Malaki. While nasa loob po siya ng bus. Ah, sa loob po ng bus. Tapos Okay. paano po nahuli ng mga pulis natin, sir? Nag-file po siya ng reklamo, then nag-follow up po yung ating mga kapulisan. Okay. Tapos sir, last na po on my end. Tatanong ko lang po kung apart from this 4 po na na-aresto, meron pa po bang ibang member na still out in the open? Meron pa po ma'am, for follow up pa po yung ibang members ng kanilang grupo. Kaya lang po, this is a continuing police operation, so we cannot give any more. This type of group or sector of criminals. So, usually nagkakandak ng crimes against property. I hope tumuga itong mga to. I hope tumuga to. Ang gagawin dyan, may namumuhunan dyan. Papiyansahan, pagpiyansa, 16,000, 10,000, sa ulo, EDNEC, sa ulo. Hindi nila ma-afford. Yung may hawak, papiyansahan sila, para makabalik, kagad sa kalsada. Kasi yung kayang piyansahan, yung mga krimen nila, available eh. So they thought, Maynila, siguro in the past, okay lang yan, tirahin. Mababawi natin. Pero yung halimbawa, isang ulo dyan, napiyansahan ng EDNEC. Nakadisgrasya ng iPhone, ano ba yan? 15. Kasi 15. O no, magkano yun? No, 90. Sa segunda, mabilis na 30. Neto pa ng posang. Tama ba? Nabalik na yung piyansa, doon sa natira, may posang pa, malamang yung piyahit sila. So, anong gagawin? Maybe sa pamilya nila, or magbibisyo. Anong klase mga bisyo? Betyo, o sugal, o kaya magtotrompeta. Ganun lang yan. So, pabalik-balik. Kaya tingin ko ang profile nito mga to, kaya sumisikat. It became a practice to them. I hope they will cooperate. Ako may duda ako na may tangan-tangan dito. As a buong Maynila. But I will let the police do their job. Now, I think I would like to take this opportunity to beware or to call the attention of this individual. Magbago na kayo. Ngayon, kung hindi naman kayo magbabago, huwag nyo naman gawin sa Maynila. Ayun naman bilang ama ng Luzon. Nakikiusap ako. Pero kung hindi naman kayo madala sa diplomasya o pakiusapan, hindi naman din manghihimi ang Manila Police District to guarantee that justice will be served and the peace and order goal city government will be achieved. Yun ang panawagan ko sa Mayor, tama ba? Even during you were mayor, meron na po itong dura-dura ka? Yes, meron na rin mga nakakalawit ng araw. So they can stop? Talagang, hindi, paano to? Fresh. Ano supposed to ask that, sir? Ano ba to? Remnants na lang? Wala na. Or- Ano na yan? Malamang yan, yung iba dyan, nagpaalam na. Nawala na yung birthday. Siguro ng mga ng lumang panahon. So, dahil naitatransfer yun kasi it's a crime. Just so you know, it's a crime. Tinuturo yan. Pinapractice yan. And it will become a skill to them. I know it very well. I really know it very well. On how they are being trained and deployed. Yes, so may testing yan. Usually ang testing yan atoms.
mga batang estudyante bago titira ng malakihan niya. Ano na muna yan? As they progress. Kaya, yes, we'll continue to apprehend them as much as we can. Sir, you got 5 now. Are there more? Hopefully, wala na. Pero I doubt it. I doubt myself saying that. Na wala na. So you believe so mas marami pa po sila? Pwede good luck sa kanila. Ito na yung mga katropa nila. Gusto nyo na magkita-kita kayo. Pwede na kayo magkumpiyangan sa CPG. We welcome them. But, katulad yan, nandito na yung kasama nila. I hope they will take it as a lesson na may gobyerno na sa Maynila. Yung, alam mo yung, lipat na tayo. Sa ibang syudad na tayo tumira. Ang pangarap ko, huwag na. Baka magaling din ang pulis doon. Pero dito, make sure, sinasabi ni General Abad, based rin sa direktiba ni General Torre, Chief PNP, may pulis sa araw, nasa kalsada. May pulis sa hapon, nasa kalsada. May pulis sa gabi, nasa kalsada. Yan ang Manila Police District. So may leader ang Dura-Duraga. Isa po siya Ewan ko sa kanya, yan. Sino ako? Kasama yung Rapi. sa Nakoba. Rapi. Ikaw ba? Siya daw. Pinakamatanda ka. Sila Lapu-Lapu. Correct. Then, ano ko, pati pumatay kay Lapu-Lapu. Are there any questions? Slightly, no? Makakapiyasa naman kayo. Ha? Oo nga. Makakapiyasa. Mga 16 to, 10 ulo. I don't know, but most likely within that range. Parang 16 auto lang to eh, no? Yung katulad ng ibang kaso nila. Ang 16 auto, 6,000, no? 7,000 o 10,000. Depende sa amount. But anyway, ako nakikisuyo sa inyo. Mamamayan ko rin kayo. Gusto ko kayo talaga, promise, pag malasakit. With all honesty, wala akong prejudice kung ano ang nakaraan mo. Ang mahalaga sa akin, ano yung kasalukuyan at anong kinabukasan mo. With all honesty, I hope you will stop. Igil nyo na yan. Lalaki ng mga katawan. Sayang naman. Hindi, kidding aside, nakikiusap ako sa inyo, tigil yun. May gobyerno na sa Maynila, promise. O baka may panahon pa magbago. Yan, pakiusap. Sayang. Mayor, Yes. linawin natin, pag sinabing may handler, may financer, are we saying na sindikato to? Most likely. Pero pwede syndicate. Kasi petty crime pa yung mga tinitira eh. Ano pa lang, yung mga pipitsugin. Hindi, ito. Pero we don't take it lightly because that is still crime against property. And imagine the trauma to the victim, di ba? So, still we take them seriously. Pero, tama ka. Pare-pareho tayo ng pakiramdam na organized crime to, may tagagastos, so sindikato. Parang ano yan eh, nung bata kami, may mga shoplifter sa SM. Ito mga lesbo ko sa kaliwa, malamang alam nila yung story nito. Yung mga shoplifter, lalagay sa ilalim ng saya, doble ng suot, and so on and so on. Pag-uwi nun, may isang bahay sa Kagitingan.
doon i-prenda yun. Doon, lahat ng kargada, yung nakuha nila, bibilangan yun. Bench shop, bench. Yun ang araw ang masarap tirahin. Kasi high demand yung, tapos yung return. Yan, bench shop, bench. Saka yung Maui na t-shirt. Maui and Sun. High demand kasi yun. Original to ah. Tapos may tigagastos. Tapos isasalya na. Pero may tangan-tangan doon. May umahawak sa kanila. Kaya minsan naman, sa community, binibili na. Diba, piso o 100. Mabibili mo, 60, original. Talagang nag-i-evolve lang. Ngayon, cellphone na, dati t-shirt lang. So most likely, it's the same form of organization, same style, common principle, crimes against property. Yun ang hanap buhay. Basurero. Sidecar ko. Ginamit ko yung mamaliit kong muscle. So ano yung point ko? Nagawa ko eh. Tingnan niyo naman laki ng katawan ni Kung Santo, mas malaki pa sa akin. So kung gusto mo talaga lumaban ng parehas, mahirap. Pawis, uyat, alipunga, namimig, yung hita mo. Pero wala akong napakang na may paa. May swerte lang, nakapag-artista. Gawa ka lang pang-artistahin. Pero other than that, nagsikap naman ako. So, ano mensahe? Yun ang mensahe ko. When you go back to the society, pending the decision of the court, whether you're guilty or not, pwede na tayo lumaban ng parehas. Sa akin. Ano lang ha? Total, patapos na tayo. Meron kasi magsinungaling. Sinasabi kong basurero, sidecar boy, matutuntong din naman ako eh, kung totoo yun eh. Ang tawag nila sa akin, binubuli nila akong araw. Bakit mayor ang tawag sa akin? Kasi may programa noon si Mayor Mel Lopez, sumalangit nawa. Let's keep Manila clean and green. Akuti ng basura. Basurero ko. Kaya tawag nila sa akin, niloloko nila ako nung araw. Mayor. Iyak ako eh. Kaya mo, pinatilyo na ako, nabubuli pa ako. Iyak ako. Oh, hindi nga, walang mahirap pa. I swear to God. Ang tawag nila sa akin, Mayor. Akalain ko, hindi, pang-insulto yun eh. Kaya ginawa ko, pero promote ko sarili ko. Parang basurero, to side ka. Kaya akalain mo, nagdilang ang mel sila, nag-yorme ako. Also, may pahabol na tanong si Doris. So, iwasan na nila. Basta ito, yan, katulad nyo, nakakapasok kayo dito. Ito ang bulwagang bayan. Nagsatsagay nyo lang, dahil di lang po kayo ang humingi ng tulong. I have 687, to be exact, letters from our people. 687. Tatlong distrito na ako ng basa. So, titirahin ko na lang 4, 5, 6. So, anong point ko? If you write a letter here, if you really need financial assistance or medical reason, even yung misan, nakakabasa pa ako, tuition fee. Subukan ninyo ang inyong pamahalang lungsod. Baka makagawa kami ng paraan. In our own little way, maibsan namin o ma-resolve namin yung pangangailangan lang medical. Kaysa magpapakasakali sila sa jeep na baka mamaya marami tayong sinulatan. Nag-due diligence lang si katulad yung nangyari doon sa paupahan. Bilib ako doon. Pero sa totoo, yung classic yun. Ito po, para kagagawad. Kompleto. Pero ano po yun
Gusto ko lang malaman ninyo. It's a no-no. That is a public property. Easement yun. Saka ang future consequences nun, gusto ko lang magka-idea kayo. Yung dulo ay pumping station. May ginawang automated garbage collection. Conveyor. So yung conveyor, dadalhin yung basura sa easement. Kaya malaki ang easement nun, 8 media yata, o 8.2 ang easement nun. Saka papasok ang truck. Ngayon, hindi na nakakapasok ang truck. So that's the problem again. Na ano talaga eh, napabayaan. Ako, nahuli ka. Patapos na. Hindi ko na ba uuhuli? O, shout out. Mga tropa na. O, meron pa ba kayo? Baka meron kayo. Wala na. Wala na, boss. O, again, ha? Again, una, nagpapasalamat kami sa inyo ni Vice Mayor Chi. Dumadako kayo dito na nanonood. Lagi ko ipapaalala sa inyo yung kanta ni Freddy Aguilar. Magbago ka. Nang di ka magsisi sa huli. So, ang kumanta pa. Leo, kidding aside, it's a serious reminder. We are very serious about it. But, sana lumayo na kayo sa Manggawag. Karapatan at dapat na makamit ng mga batang Maynila, ng mga lolo't lola ko, at mga tao na madako sa Maynila, naghahanap buhay sa Maynila, na magkaroon ng malinis at panatag na pamumuhay sa Kapitolyo ng bansa. Muli, I need your help. I need everybody's cooperation because together we can make this city great again. Maraming salamat. Pagpalain nawa kayo ng buong may kapal. Happy Monday and Manila. Thank you.